Oh, it's all lettuce here. I want bok choy. This is Mommy picking her plants. Ah, they're still baby. Baby bok choy, 1 week old. I'm taking them. Still baby like Anna. Yeah, you're still baby like you? Still baby like Anna. 1 week old. Thank you. So, I'm harvesting this baby bok choy here mga palangga because I'm cooking nilagang baboy. So, lalagyan natin ng bok choy. At 2 weeks bok choy. Yeah. Anna is my photographer right now. Oh. Kasi ano siya, masyado siyang, gusto ko para makahinga din naman itong mga maliliit. I'm harvesting like this thing here. Okay. I think it's okay here. This one is big. Yeah. Thank you, Anna. Oh, already. Hello, mga palangga. Kumusta na? Welcome back sa aking maliit na kitchen. At sa ngayong araw na ito ay magluluto ako mga palangga ng nilaga na baboy na lalagyan natin ng langka. Ito. Aroide. Young green jackfruit. At ito ang ating baboy. Paa siya, paa. Oh, sinong mahilig dyan sa baboy na tiil ba? Tiil sa Bisaya. Ito, oh. Oh. Tapos, mayroon din akong laman na baboy na may taba. Pero gusto ko kasi sa nilagang baboy ko ay paa sa baboy, no? Parang hay-alay lang sa probinsya. Nanalo ng hay-alay. At talagyan ko din mga panangga na homegrown na fresh galing sa garden. Oh, yan. Binvlog ako kanina ni Ana. Oh, ano lang to? 2 weeks. Wala pang 2 weeks yung from seeds. Hindi siya seeds, maliit na ganito mga couple inches na nilagay tinransplant ko. So ito siya mga palangga, napakabilis. I'm happy kasi every time gusto kong magpichay mga palangga, kukuha na lang ako doon. Sus. Oh. Isang linggo mahigit, wala nang mabilis siya tumubo mga palangga. Oh, ang roots fresh na fresh siya. So, ilalagyan ko din ang aking homegrown na pichay or bok choy or Chinese. Oh. Baby bok choy siya. Pagdali natin kasi gagamitin ko to. Paggagamit to, recycle to eh. Yung nilagyan ko ng Tapos, sa mga gustong mag-indoor gardening, sige, gusto nyo magawa ako ng vlog, tuturuan, i-share ko ang aking journey as first time hydroponic gardener. Sandali. So, papunta dito ang anak ko mamaya, tinatuan ko siya. Pupunta yan dito eh, kasi ng blender kasi ang aking mga palangga, mga basil, hindi ako marunong gagawin daw niyang pesto. Ano ba yun? Yung parang Italian na parang sauce na nilalagay sa pesto? Ano ba yun? Ano ba yun yung talagang pang Italian na sa basil? Hindi man ako marunong yan kasi sa Pilipinas wala naman ako wala pa mga basil sa ating mga herbs, di ba? So ipakita ko pala mga palangga ang basil mga palangga na ang hahaba na nila mga palangga. Sandali, tour muna natin sandali sa aking garden, alright? So, ito siya, di ba? Yung first ko na yung may ilaw nga na first ko na, hindi siya first, second ko na tower mga palangga. Isang buwan na yata to, hindi pa. Aywan ko, 3 weeks yata. Mabilis lang. Kukunin ko to, mahaba, na to. Sige, itali ko to. Malaki na eh. Hindi ko na antayin talaga na mas masyadong malaki kasi walang mga space. Tingnan nyo, oh. Oh, 3 weeks siguro yan. Wala pa yung isang buwan eh. Tapos ito siya, yung tomato na na
ano ba yun, yung pinilipat ko ba? Oh, nilipat ko yun, kakalipat ko lang yan ng isang araw, pero malaki na talaga siya nang nilipat ko, kaya nag-ano na siya, mga tomato to mga palangga, may bulaklak na siya, may bulaklak na siya, tapos, saan pa ba dito may mga bulaklak, namatay yata yung, ewan ko, iyan, kalilipat lang eh. May bulaklak na siya. Tapos, ayan pa siya. Tapos, ito pala mga palangga, strawberry, namulaklak na din. Namulaklak na din ang aking strawberry. So, sana maging ano na yan. Sana all ay magkakaprutas yan. So, ito yung ito yung bago kong tower. Tapos, ito yung sa mga seeds ko. No? Mga seeds ko yan. Mga ilang araw lang yan. Tapos, ito yung first na tower ko na yung doon ako kumuha ng mga bok choy na 2 linggo yan. No? 2 linggo yan. So, yan. 3 na sila. 1, seedlings ko area. Tapos, ang tomato. Tapos, ito nga, yung mga lettuce lahat yan. So, punta tayo doon sa labas mga palangga sa pang-4 ko na tower, okay? Ayan, Pasko na dito. Pero maglilinis muna kami kasi nagpabalot si Chris ng mga regalo para sa mga anak niya. Nadagdagan kami ng anak. Yung girlfriend ni RB. So, nagdagdagan din ang pagbalot ng regalo. Charing. So, alright. Ito yung sa mudroom namin na ginawa ko din. Puro din lahat mga tanim. So, ito siyang natira sa basil. Ito yung basil na sinabi ko na kinuha ni RB na. Sus, pong dami-dami inano ni RB dinala. Gagawin din nyo yung pesto. Ano ba yung pangalan? Pesto? Tapos, ayan po, may tomato siya. So, ito siya, yan yung paliit na aero garden. So, ito, 4 yan eh. Tapos, okay. So, ito yung yung 4 yan siya. Ito, mga bok choy. Ito kasi, paborito ko talaga yung bok choy. Pag bok choy o pichay ba. Tapos, ito din, ayan, basil din siya. So, ayan. So, yan. Hapo na dito eh. Tapos yung mga kangkong ko doon. Itong bago kong kung mabubuhay itong aking asparagus, daw yun, matagal daw yun, mayroon pang tomato doon. So ito yung pang-4 ko na tower mga palangga, panahian ko dito, ginawa kong, ang aking panahian muna, ginawa ko munang garden kasi pag ililipat ko tong aking panahian I don't know, walang mahiliit lang dito so mga panahian ko mga palangga mga project natin, hindi ako nakatahi, isang makina ko nandito pa. So, ito yung pang-4 ko na tower garden na karaang linggo ko lang inano yan. Yung 2 weeks yata na 2 weeks din to yata. 2 weeks, 3 weeks, I don't know. Kaya, so, yan yung aking, yan ito siya. Puro lahat ito pichay. Puro ito lahat pichay dito. Ito pala yung sa gatas mga palangga. Yung gatas pala na sinabi ko na box. Namatay yung gatas. Namatay yung basil so hindi siya mag-workout mga palangga. Namatay. Hindi siya pwede. So, unfortunately. Tapos yung aking kamuti. Ayun yung kamuti ko sa roof. Maano to dito Kaya ko dito sila nilalagay yung aking Kratky hydroponics. Kasi ma-sunlight. Kaya siguro itong aking bagong tower, bigla siyang lumalaki siya. Kasi sa natural light ba. Mayroon namang supplemental na pas pagganda pa rin talaga ang sunlight. So, ito yung aking garden sa aming mudroom na tahian ko sana na ginawa kong garden. So, ayan na, magluluto na tayo. Ay. So, ayun, nakita yung aking hydroponic garden, hydroponic, aeroponic. Ang tawag ng garden na yun mga palangga. So, dito na tayo. Sige, mag-umpisa na tayo. Tignan mga palangga. Ang aking bagong mga bok choy na harvest. Diba, naka-harvest na ako nung nakaraang linggo sa napakarami. At binigay ko kay RB at saka mayroon pang mga herbs na hindi ko alam paano lutuin. I don't know kung siguro sa pasta siguro. Siguro sa pasta lagay ako ng mint kasi mayroon akong tinanim na mint at saka rosemary para sa aking steak. Sige, i-vlog natin yan. Kaya lang maliliit pa sila. Pero yung mga litos-litos, mga palangga, I don't know, hindi ako masala, di ba? So ito na, sige. Hugasan na natin tong aking paa. Sino paa dyan? Parang hay-alay lang. Parang hay-alay. Di ba,
Sa probinsya, may alay na pustahan ba, tapos manalo ka, bibigyan ka ng tiil sa baboy. Hay alay, hay alay. Wala mang hay alay dito. Wala nga ditong wala sugar-sugar, walang mga manok, wala. Kasino lang, kasino, but hindi man ako marunong sa kasino. Sige. Ayan, mag-chat muna natin ang ating trio. Ang ating trio, trio kayo dyan. Trio. Garlic, onion, and tomato. Sige, sige. Saan ang aking apron? Ang aking apron para sa ating bak. Oh, mga naggagawa na din ako ng apron, mga palangga. Kaya lang, sana yung aking apron na tinahi. Oh, ito ginawa ko, itong ating apron. So, 5 piso lang, 5 piso kayo dyan. Bili na kayo ng apron ng bak. Para sa ekonomiya. Totoo mga palangga, tinahi ko ito. Ano po nga kasabi dito? Meals and memories are made here. Oh, mayroong tinidor, mayroong ano. So, Ana Bartios kasi ibigay ko sana to sa mama ni Chris kasi gusto niya may pangalan ni Ana. So, Ana Bartios ang nakalagay. Kaya lang ginamit ko man kasi i-model muna natin. I-model muna natin. Meron din akong pink na ginawa eh. Binigyan ko nga yung kaibigan ko. Pink sa kanya. So, kung customize mga palangga, 5 piso na, 5 piso. Order lang, order. DM me sa Instagram. Pag-order kayo, 5 piso lang. Ayan, sige. Mag-ipron muna tayo. Para fun, no? Yan, itali mo lang yan dyan sa likod. Yan. Sexy na ko sinira. Dancing ko, kigampo sila. Diba? Maganda siya mga palangga. May aro pa. Bulsa. Ayan na. Ganyan ka lang. Pusing-pusing ka. Selfie ka. Bap yan. Charing. Design natin yan at ginagawa ko talaga yan. But anyway, sige na. Sige, kung gusto niyo mga palangga, patahi kayo ng embroidered na bag na ako talaga lang nagtahi. I-DM niyo lang ako at gagawa natin, lagyan natin ng mga gustong mga salisalita dyan, no? Alright, sige na, halapin na. Alam niyo naman lutuin to, but pag chika-chika lang tayo dito para makaya. Nag-snow sa labas, kaya malamig dito, kaya hindi tayo jacket, ano na talaga dito, long sleeve na, winter na kasi Pasko na. Gusto ko nga sana white Christmas na yung maranasan ko sana niya gusto ko talaga kapag Christmas Eve, mag-snow sana, kaya na nag-snow naman kagabi. I don't know kung possible daw, let's see. At para mag-video mas fun ang ating Pasko kapag malamig. Magsisimba kami sa Pasko. So, sige na. Importante yun At, yan, ang aking, gusto kong ganitong klaseng garlic kasi mabango siya kumpara sa kabalat na dito. I don't know, hindi ko ayokong, kapag tamad ako, ito inaano kong, hindi ko gusto, parang mabaho siya, I don't know. So, magtsaga na lang ako dito sa kadidikdik ng naamoy ko ito, may ang garlic na nasa plastic ba? Matagal na garlic, maamoy, no? Gusto ko talaga ang fresh kasi, may happiness ang fresh na garlic. Dito, wala man akong ibang tripod dito. Sana makita niyo ang aking pagkakachop. But anyway, sandali, hanap ako na paraan. I'll be back. Oh, you want nuggets? Alright, you want it now? You say hi first to our friend here. No,
They're not here yet. Hi. Magpaluto ang bata ng chicken nuggets. So, initan ko muna siya ng chicken nuggets. Meron akong inano dito na pwede tayong ilagay. Tapos, makita nyo ang chop. Sige. Pwede na to. Lipat natin. So, speaking pala mga palangga sa preparedness, kasi part ng aking indoor gardening ang preparedness na tinatawag. Hindi natin alam, di ba? Maghira na. Simpa ko po doon. Totoo yan mga palangga. Mag-prepare ba? Marunong na ako magtanim-tanim. First time kong nagtanim, naka-harvest na ako. I'm so happy. So, speaking of preparedness, kailangan mayroon tayong mga extra mga bigas, mga sardinas, mga salt. Kasi ang salt, importante yan eh. Pang ano natin ang salt sa ating mga isda para hindi diba, yung mga sinaunang preservation na style ay mga ganon. So, pwede yun. Pwede yung investment yung mga salt. Tapos, ano pa ba? Yung importante talaga bigas at saka yung mga sardinas. Kasi sa Pilipinas, pwede naman tayo makapagtanim sa atin kasi 24/7 all year. Pwede tayong magtanim kasi ang ating klima ay maganda, di ba? Hindi kagaya dito na pasison-season. Tapos sa Pilipinas, mayroon pang mga dagat, mayroon din naman dagat dito, kaya lang malamig. Tsaka ayokong mga isda nila dito. Ay, ito no. Gusto ko ang isda ng Pilipinas, yung mga galunggong, yung mga ganyan, mayroon sila dito mga isda, pero hindi ko gusto. Parang hindi ako I don't know, parang malangsa. So, iba siguro kapag malamig na isda, kaya gusto ko talaga pumunta ako sa Asian store para bumili ng mga seafoods doon. So, yeah, speaking of gira, delikado dito sa New York mga palangga kasi may mga UFO. Hindi daw alam ng government. I don't know, posible naman. Kaya may inaamoy daw na nuclear. I don't know, may inaamoy daw yung mga drones na nakikita ng mga tao. Kasali ako doon, nakita ko din. Ang laki, parang sasakyan, parang yung aking sasakyan na binigay ni RV, parang ganun kalaki. Lumipad sa tuktok sa roof ng aking kapitbahay. Malapit lang kami sa New Jersey eh. Kaya nakaban na ang mga drones daw ngayon, umpisa kahapon ng 30 ka-city sa New York City, including sa amin, Bronx, Long Island, Manhattan, of course. Bawal man ang drones talaga sa Manhattan kasi maraming tao doon, di ba? So, nakaban hanggang daw yun, hanggang Enero. Mayroon daw may mga theory na may hinahanap daw na nuclear daw na nuclear daw na bomba daw, parang chemical. Ay, kaya magdasal talaga tayo. Kami dito prone kasi maraming kaaway ang Amerika, di ba? Dali mga palangga, kunin ko muna. Ana! Here! Wee! Be careful, okay? Careful, stop. Mayroong mga kaaway, di ba? Yung mga Iran, China. Sino pa ba? Russia. Mga Cold War yan. Cold War daw yan ng Amerika ng matagal na panahon eh. Ngayon, hindi na talaga Cold War. Talagang gira na talaga. At, ano na natin ito? At ang magagawa na lang natin mga palangga ay mag-prepare tayo. Mayroon akong gas mask mga eh. Matagal na yan ang aking gas mask mga palangga. Pag umpisa pa lang ng war ng Ukraine, nakaano na talaga ako. Sa RV namin, nilagay doon, kompleto yan. Ngayon, bibilhan ko na lang yung ang girlfriend ni RV kasi
Military grade ha, wag yung sa China kasi ano yun eh, fake. Yung ano, yung military ay US grade na gas mask mga palangga. Or yung Israel, maano dun yung Israel na gas mask, durable yun. Wag yung China ha, kasi mga ano yun, mga fake. At saka ano mga palangga, Tyrosafe. Yung ano yun, yung ano ba to? Gamot na inumin mo para hindi ka magkaano ng radiation. Ang Amerika ay nag-order na ngayon ang US government ang nag-order ng milyon-milyon na Tyrosafe mga palangga. Anong isang araw may nag-contact sa mga ano ba yung mga retailer ng mga ganon. Ano ko sa TV kasi mahilig ako sa news. So ang gagawin na lang natin, kasi hindi na naman natin yan sila ma-stop, no? Mag-prepare na lang tayo mga palangga ng sa bahay natin, yung ating pantry ay punuin natin ng mga pagkain na hindi maano, yung amin mga bigas namin, nilagay na namin mga palangga sa mylar bag, at saka nakasealed sa mga kahon-kahon na yung ano ba yung talagang bucket na talagang hindi mo siya maano, kasi mga palangga, kinain ng daga. Ano daw, 10 o 10 to 15 sako na ano, bigas ang nakain ng daga. Grabe. Natapon na lang kasi, tinapon na lahat ni Chris kasi baka daw may poison. Kasi, di ba, poisonous yung daga kapag maanuhan yung pagkain mo. So, tinapon. So, ngayon, yung mga ano namin yun eh, yung mga canned foods, mga nag-prepare namin mga palangga mula pa ng COVID yun kasi nag-umpisa kami nag-prepare ng mga gano'n na mga kadami kasi ano, di ba, dito nag-lockdown dito, tapos limit ang pagbili mo ng mga ganun, nilimit din niya noon ang rice dito, maraming hindi nakabili. So kung ano nga eh, yung mga Chinese, mga Asian, ano ba mga palangga, mga Asian na ano ba yung aking I have bad allergy. Sorry. Yung mga ano ba mga palangga, yung mga Asian na mga supermarket noon during COVID na ano, nilimit ang mga rice. Kaya yung mga hindi nakabili ng rice nag-ano, tapos limit din ang mga meat, mga chicken, diba? Eh buti na lang nag-ano kami noon, marami kaming freezer eh sa baba. Marami kami freezer, 4 ang ano namin, malalaki. Tapos kahit hindi kami nabigyan ng mga, hindi kami nakabili noon, mayroon naman kami mga extra. So yun yung point mga palangga kung bakit mayroon tayong mga ganito. Kasi kung ililimit din nila, kasi kapag hira, hindi ka naman kalabas, so maano ka dyan, natamaan ka dyan, o kung may, halimbawa yung mga chemical weapon, na dyan ka na lang sa ano mo, magtago ka dyan sa basement mo, balutin mo ang iyong bahay ng mga plastic. Totoo yan, at duct tape. Oh, ang aking, mayroon pa rin akong fresh na vegetable, di ba? Kakain pa rin ako ng fresh kasi mayroon akong garden. Laki ng aking ano, oh. Bago ito. 1-2 weeks. 1 to 2 weeks na ano natin. 1 to 2 weeks na ating gulay. Ang bango-bango ng ating garlic. Ang bango-bango ng aking garlic. Samahan pa yan ng mga apron na mga pang-good vibes na apron. Oh, sorry. Apron ng BAP na dinahi natin. 5 piso lang, 5 piso, bili na kayo. Ito na. Ang aking trio. No? Ang ating paa. Napanalunan ko to sa Hi-Alay. Hi-Alay. Sinong relate dyan? No? Tayo na kayo sa Hi-Alay kasi manalo tayo ng ano, paa. Oh, pata.
Masarap to sana sa ano, no? Sinong nakakaalam maggawa ng pata na recipe? Na yung malambot ba? Yung gusto ko yung pata na malambot na parang adobo. Hindi siya adobo. Yung yung pata na medyo matamis-tamis konti. Gusto ko yun. Kaya lang hindi ako marunong yun. Ano ba? Anong tawag ng mga palangga? Mayroong tawag yan. Hugasan ko mo itong aking bok choy. Kahit wala namang itong mga pesticides, hugasan pa rin natin. Pwede mo nga kainin diretso kasi nasa loob lang naman to ng bahay. So, fresh na fresh from the farm. Fresh na fresh ito ang aking mga pinaghirapan na bok choy. Hindi na ako bibili ng gulay-gulay kung maghira. Mayroon akong gulay dito. Che, gulay na dito kayo. Oh, ayan oh, fresh na fresh yan oh. Kuha lang kayo, kuha lang. Oh. Taga sa Tin Island kung gusto niyo bumili ng bok choy. Fresh yan, fresh. Business. Ayan, ilagay na natin ang ating pata. Ang pata na napanalunan sa Hayalay. Lagay na natin to ang ating pata. Ayan, ang ating pata. Iampo sila. Sarap ng pata. Parang Hayalay ng, meron pa kuko. Mayroon pang kuko ang aking napanalunan. Nang aking napanalunan, mayroon pang kuko. Hindi. Nilinisan naman nila yun. Dito mga palangga, tinatanggal nila mga palangga yung mga taba. Kaya sa Asian store ako bumibili kasi dami pa lang. Dami. Hindi ko na isali to kasi hindi kasya sa akin ano. Oh, you hear that mga palangga? You hear that? Helicopter at saka drones. Ayan. Mag-uumpisa yan maingay dito sa roof ng aking bahay from around 5 something, 5 o'clock na, up to 10. Ayan. May hinahanap daw yan sila eh. May hinahanap daw na according sa mga official na iba na mga whistleblowers, may hinahanap daw yan sila na radioactive materials. Pero hindi inaamin ng government. Hindi nila aminin, pero bakit nila kinlose ang sky? So, kaya, as I said mga palangga, mag-prepare tayo kasi hindi natin alam kung hindi na mag-lockdown na naman tayo. Mayroon na namang bird flu. Ayun, nag-state of emergency ang California ng isang araw kasi ang bird flu daw ay first case na sa California. So, ganyan. Paano ba to? Maliit lang ang aking kaldero. Maliit lang. Maghanap tayo ng malaking kaldero. Ang aking kaldero. Kaldero kayo dyan. Kaldero kayo dyan. Kaldero. The dancing cook is the dancing with kaldero. Sorry. Good vibes only. Yan na. Bakit ako wala akong meeting? Meeting kayo dyan. Sanay tayong mapasok. Sanay akong pasuin ang sarili ko kasi laki tayong yung uling ang niluluto at yung uling ang ginagamit sa pagluto at saka kahoy. Sanay ako dyan. Mga palangga kapag ako ba? Nagpipil ng mga carrots, mga potato. Natatakot yan si Chris noon. Natatakot din siya sa akin na ng potato kasi masugat ako. Ay, masugat ka dyan. Kaya, kapag end of the world, yung mga hindi marunong mag-open ng mga dilata, sa kutsili, sa atin, di ba, ganyan-ganyan, chok, di ba, ganyan-ganyan. Kayang-kaya ko yan as long as durable ito, hindi ito yung gamitin yung mga palangga na kutsilyo yung talagang yung
matibay. Yung solid. Huwag yan kasi ano yan, hindi yan pwede. So, hindi yan sila makaka-open ng ano. Walang ganito. Eh, ako kaya kong mag-open ng kutsilyo lang na ano. Sanggut. Sanggut! Hindi sanggut. Yung ano ba, yung parang ganito ba? Wala akong ano. Yung parang makapal, yung mas makapal pa nito, yung pwede siyang i-open sa stand. Pero yung mga gano'n manipis, wag kasi delikado yun. Aksidente ka. So, ang ating langka. Gasan ko muna ito aking langka kasi yes, kalma ka lang dyan. Nilagyan kita dyan. Kalma ka lang dyan. Pata na napanalunan ko sa alay. Kasi lagyan kita ng ano, sabaw, maya ka lang. I-open ko muna to. Meron pa ba dyan sa probinsya yung ano, yung tataya ka sa alay kasi ikaw manalo, hatdan ka ba? Hatdan, ano ba yun? Oy, they'll bring you the pata sa bahay. Meron pa ba yun sa probinsya? Meron yun eh, yung maliit ako. Aywan ko ba lang ngayon, siguro illegal na yan ngayon, I don't know. Ano ba yung tawag sa Manila? Paluwagan. No, hindi siya paluwagan. Hay alay nga, yung ano yung I don't know. Yung mga ticket ba na ganun, tapos isa sa mapanalunan mo ay ano, pata. So, ito na panalunan ko sa alay. Lagyan muna natin ang ating pata na napanalunan ko sa alay ng dapat ito ko na naman ilagay, no? Hayaan mo na. Alam niyo naman ito maglutuin. Ay, kasamba na naman ito. Wala akong measure mga walangga. Basta alam ko na yun. Ako lang nakakaalam yan sa aking measurement. Amoy talaga ang fish sauce. No? Yan na. Takpan na natin ang ating mahiwagang pata. Na napanalunan ko sa alay. Na-miss ko din mag-vlog kasi I'm silly sometimes kung mag-vlog. Sige, mag-talk na lang muna tayo mga palangga about sa preparedness. Ito itong aking at ano din, isa din yung mga palangga na ilagay nyo sa inyong safety na ano, na parador. No, parador or locker or kung anong mayroon ka, o sa wallet nyo o bag. Mayroon kayong cash na ano na hindi yung kasi may iba-ibang klaseng attack mga palangga, hindi lang sa attack na ano, atakihin tayo ng ano ng mga bomba na mga ganon, hindi. Mas malala mga palangga ang tinatawag nila na ng mga CIA dito na ano, EMP, electromagnetic, I don't know, basta EMP daw. Electromagnetic pulse. I don't know. Hey Alexa, what is EMP? Bubot namin. Hey Alexa, what EMP means? EMP is usually defined as electromagnetic pulse, a burst of electromagnetic energy produced by a nuclear explosion in the atmosphere, considered capable of widespread damage to power lines, telecommunications, and electronic equipment. Good thing naintindihan mo aking accent, Alexa, kasi minsan ano kay racist kay. Alam niyo mga palangga, kapag nagsasalita ako ng English, nagkaka-brain fog ako mga palangga kasi nakukonfuse ako sa aking accent na hindi ko na alam tuloy kung ano sasabihin ko. So I better write it down kumpara sa kasi minsan si Ana, si Chris, si Alvin, nagtatawanan ako niyan sa aking accent. So buti naman si Alexa minsan naintindihan ako, pero palagi hindi niya ako niyan naintindihan dahil, you know, halimbawa, Alexa, play like this. What you mean? What you mean? Ay, Siri Alexa. Lagyan ko pala ng tanglad. Oh, lemongrass. Nagtanim din ako nito ay. Wala akong swerte sa lemongrass at saka malunggay so far. Hindi sila hindi sila nagtagumpay kasi namatay. Malamig kasi dito eh.
Lahat ng mga paborito kong gulay, hindi na ano. Well, no, I'm wrong. Ang kamuti. Ang talbos ng kamuti, mga palangga. Ang talbos ng kamuti. Pakita ko nga. Ay, lubat ako sandali. Mamaya. Ang aking talbos ng kamuti lang ang nakasurvive. Saan na ba yun siya? Dali ha, sige tignan natin ang aking talbos ng kamuti at kangkong. So, ito ang aking kangkong, oh. Kangkong ko mga palangga, oh. Yan. From seed talaga to. Kunti lang to sila eh, kasi sinubukan ko lang kung mag-ano ba siya, kung mag-survive siya. So, ito yung, hala, bakit naputol? Ay, hindi pala, okay. So, ito siya, oh, ayan yung ugat niya. Lagay ko lang dyan siya, ba't lang tubig to? Ito nga lang, kailangan talaga, i-check mo talaga palagi, kasi minsan, nakaklag siya mga palangga sa mga ugat, mga gamot ba dito ba sa mga iba na mga mahahaba. So, hindi siya malagyan ng tubig. So, kagaya niyan, oh. Ang aking kangkong ay hindi na bisbisan ba, hindi na diligan. Kulang ka lang pala sa dilig. Ayun na. Mayroon na siyang tubig. So, ayan. Balik natin siya dyan para mabuhay siya ng ano. No? Ayan, ang aking kangkong. Galing yan siya sa seed. O, ito pa, mayroon pa akong kangkong dito. Ayan. O. Tapos, ito, oh. Gumapang siya. Gumapang ang aking kangkong. Ang aking kangkong. O, ito pa, kangkong ko. Kangkong sa buhay. Kailan ko kaya to ma-harvest to, ba't ang slow nila? But ito ang aking talbos ng kamuti siya mga palangga, oh. Ano to? Scrap. Yung scrap ba mga palangga na galing sa tindahan na sobra. Ano ko ba? Yung ano ba sa aking tinula? Yan, nilagay ko dyan. Nabuhay siya. Hindi talaga siya marami. Kulang pa yan sa aking tinula. Paramihin ko pa muna yan bago ko i-harvest yan kasi hindi kasya yan sa akin. Ano lang naman eh, tatlo lang nilagay ko dyan. But yeah, so far, so good. Ito mga lettuce ko, namulak siya. Eh, hindi man ako kumakain ng hilaw na lettuce, mga ganon. Hindi ako kumakain yan. Si Arby lang yan, si Chris. Kasi sumasakit yan ko pag hilaw. Anyway, mayroon si Ani sasabihin. Oh, sige, dali. I have a YouTube channel. Oh, And I can learn how to speak English. Oh, you don't understand words. Oh, they do. They understand. You don't understand English a little bit? The children, they can understand. So you can talk to them. I know you cannot speak Filipino, but it's okay. Yeah? Yeah? Okay, I'm gonna wait. Oh, Anna wants you to follow her YouTube mga palangga. Yeah. Because she's been vlogging. Siya lang talaga yung nag-vlog. Ano yung pangalan? What's the name of your... Anna Love One. It isn't here like a child name, but it is. Anna space one? No. Anna? Yeah, that's what it says. Anna Love One. Okay, so and then Anna space Love and then space one. What, number one? So yeah, number one. Now like. Okay. Anna said her YouTube channel is Anna space Love LOVE space one. The number one. Okay. Yes. Yeah. Tell them. Please subscribe to my YouTube channel mga palangga. Yeah, please. Sige. Yeah, Shoot to them. Ano ng teeth niya? Shoot to them yung teeth. Yeah. Binunot ko yun. Alam mo yung mga palangga aking experience? Kasi kami naman, hindi naman ako lumaking nag-dentist. So far, so good naman yung mga... Kasi diba, nanay ko lang ang dentist namin. Hilo. Yung ano ba, yung sinulit. Ginaganon yun. Lahat kami magkakapatid, mga straight, mga ngipin namin. So, yung kay Ana na case, si Arby, diba, doon yan sa Pilipinas, mga kapatid ko daw ang nagbunot sa... So, hindi ko talaga na-experience magbunot ng ngipin. Anyway, si Ana, sabi ko, ang pangit ng kasi siya, malapit na siya pa, ganun ba? Sabi ko, hindi ko talaga kaya tong tingnan. Sabi ko, lifetime ito ni Ana na yung ngipin niya maganon. Pumunta kami sa dentist niya. Okay lang daw, daw yun, matatanggal daw yun ng kusa. Hindi siya natanggal kasi mayroon na siyang tumubo na kunti na. Sabi ko, no. Ayoko kasi kami nga, wala kami dentist doon. Bakit straight ang mga ngipin namin Bakit si Chris, di pa dentist yan siya. Ang ngipin ni Chris, ganun. Natakot ako baka magmana kay Chris. Sabi ko, no. At tapos sabi ni Chris, no, mga doktor yun sila, alam niya nila, mga ganun. Sabi ko, hindi, ayoko talaga. Ayoko makinig sa dentist. Sabi ko, bigyan mo akong dental floss. Iwala ko, ang dental floss namin yung parang ganun, yung parang matigas. Sabi ko, no, I want lang, yung dental floss na traditional ba, yung sinulid na dental floss. Sabi niya, sige, bibilhan kita. Sabi ni Chris, sige, ako bibili ng dental floss
sa Walgreens, pero ikaw ang bubunot, ayoko. Sabi ko, well, you need to help me. Hindi talaga ako tinulungan ni Chris mga palangga kasi natakot siya, kasi hindi niya alam, ay, sabi mag-bleeding daw. Sabi ko, hindi, bakit kami? Hindi naman, lahat naman ngipin namin, nanay lang namin nagbubunot. So pag ano, si Ana, in-explain ko na, kasi ganito yun nak eh. Kung hindi natin yung tatanggalin na, lalaki kang ano, mangipin mo, ganun, sungki, it's ugly. Tapos sabi niya, brave ka, diba? Ako nga, tignan mo ngipin ko straight, diba? Tapos ano, kailangan, importante yan na, yung straight ang ngipin mo, kailangan, kasi yango na talaga, ready na talaga siya. Si Chris, nung nagbunutan na, tumakbo sa room, natakot siya, so ako lang talaga mga palangga, so pag try ko mga palangga, no, tinali ko. Sus, nagdasal ako, pagbunot ko mga palangga, hindi man nabunot, nandun pa rin talaga siya. Tapos, sabi niya na, ouch! Parang ayoko ituloy kasi nagdumugo eh. Brave talaga tong aking babae ito. Limana to sa mama ko eh, Palabiana. Kaya nga yung pangalan niya, Palabiana. Sabi ko, you're brave. Sabi ko, ano? In the house using her jacket. Oh, yeah. Using her jacket. No, I'm using her jacket. Okay. I was sharing to them the experience when I pulled your tooth. Remember? You're so brave. Yeah. But what about Daddy? Where Daddy went? He hid. They're going, He looked. Yeah. So, pangalawa mga palangga, sabi ko hindi kasi ano eh. I used your Dumugo jacket. siya, ibig sabihin, I use my jacket so I can make Okay. pants cozy. Dumugo siya, so ibig sabihin, na siguro to, pagbunot ko. Sus, sabi ko, nag-pray ako, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Sus, naghingi ako ng help ng nanay ko. Sus, talagang inanuhan ko talaga parang pinakamabilis, pinaka-strong. Nalagpot sus, nag-bleed, tapos inanuhan ko ng tissue na talagang compress ang blood. Ilang minuto lang, hindi na dumugo, natanggal ang ngipin. Yan na. From then on, ako na tagabunot mga palangga. Pero minsan yung karamihan ng teeth niya natatanggal nga. Pero ayoko lang talaga sa front. Kasi hindi ako makapag-antay sa front eh. Pwede sa baba. Sa baba, yung isang araw na natanggal siya ng kusa. Pero pag sa taas, ayokong mag-intay mga palangga. Kasi natatakot ako na tutubo yung bago, tapos mag-block siya, tapos madideform ang pagtubo ng bagong ngipin kasi yung old nandun pa. So, experience ko lang din naman yun kasi laki kaming mahirap at nanay namin matapang yun. Talaga niya. So far, lahat naman kami mga ipin namin, kahit wala kaming dentist, mga straight lahat. At, yellow lang siya pero straighter. So, yun yung ginagawa, ko na technique sa kay Ana. Kasi si Arby ganun eh, mga kapatid ko din niya dyan sa Pilipinas kasi nagkataon na kinuha ko yung 7 na yan, so na yung sa front niya talaga na straightening yun kasi kinunot yun. Pero pagdating dito sa US, ang dentist intayin ay hindi ko You're saying the dentist saying, and then you're saying no. She needs to pull it out like that. Yeah, remember? I couldn't wait, remember? Yeah. Nilagay ko na It wasn't really wriggly though. It wasn't ready. It wasn't ready though, right? It was ready, but But it wasn't. It wasn't really wiggly. so you said you're gonna do that to your daughter or your children too? Yeah. See, told you. Then they're gonna be brave like you, and then when they have kids, you're gonna do that to your kids too. Yeah. Look at your teeth. And then the other one and the other one. And then Importante kasi mga palangga, and ngipin. then the next and then Sa physical na beauty mga palangga, kahit pango ang mga ilong natin, my importante ngipin. my Basta, grandchild wag ganun was sa going to do polar, and then when the great and then Yeah. the next generation and the next generation and the next generation. Yeah, and the exactly. next Exactly. generation, Right. and then Sige. Next generation and next generation, right? Alright, mga Right. palangga, see you soon. Anuhin ko muna to kasi mabaingay. Maghuhugas muna ako ng plato. Alright, be right back. Alright, tingnan na natin ang ating pata na nalunan sa Alay. Chica mama bag. Chica mama bag. Ang ating pata na palununan sa Alay ay
medyo malapit na sa katuhanan. Gusto ko talaga na medyo, na ano siya, masyadong malambot ba. So, yan pa. Maraming panahon pa to. Kasi, gusto ko talagang malambot na malambot. Wala pa yan, wala pa. I've Tingnan been in my natin. video on it. Okay, I'm gonna put it on my Ah, channel. hindi pa siya malambot. Balikan natin yung mamaya mga palangga. Bago timplahan ng paminta at And don't asin kung kailangan. Yeah, see you soon. Already. Tingnan nyo ang ating pata na napanalunan sa Hayalay ay malambot na siya. Excited na akong kakain. Tingnan, humok kayo, humok. Sus, lambot Wow, tanggal agad. Yan o mga palangga, kung maboni ang iyong sabaw, talagang masarap, di ba? So, ilagay na natin ang ating magical na pagmamahal na ating pichay or bok choy. Magical yan kasi pinaghirapan ko itong aking bok choy. So, kaya siya actually, parang Ilonggo version siya na kansi kasi nilagyan natin yung asim pero mayroon lang siyang bok choy at saka dapat baka to. Kansi Ilonggo recipe pero baboy siya na pata. So, kapag naglalagay pala ako ng bok choy mga palangga, hindi ko siya tinatakpan at saka few minutes lang. Gusto ko kasi crunchy. At uuwi ang aking baby boy para kakain ng dinner. Ayan na. So, atin na yung tikman natin, no? Kung tama ba ang lasa. 1 second. Lagyan natin ng kunting paminta. Ayoko ng asin kasi mga high blood tayo. So, paminta na lang. Okay na ang kanyang kasi sa yung pampaasim na nilagay natin kanina. Tamang-tama na ang lasa niya. So, yan lang ang ating video ngayon ng araw na ito mga palangga. At ito nakakain na ako. At ito lambot na lambot talaga siya. Sus, 1 oras kalahati Sa una lang humok na siya. Lali kayo Thank you for watching. At maraming salamat sa pag-join dito sa aking vlog. Sa susunod ulit. Bye-bye.